po, samahan niyo po ako sa pagbasa sa Aklat ng Juan. Ang kabanata ho ay 7, mga talatang 1 hanggang 9. Siya rin po ang magiging teksto natin sa umaga pong ito. So inayayahan ko po mga kapatid na minsan pa tumayo po tayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon Diyos. Juan 7, 1 hanggang 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay pumunta si Jesus sa Galilea. Ayaw niyang dumaan sa Judea, sapagkat pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, umalis ka rito. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumunta ka sa Judea upang makita ng inyong mga alagad ng inyong mga ginagawa. Sapagkat walang taong nagnanais makilala ang gumagawa ng anumang bagay sa lihim. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay ipakilala mo ang iyong sarili sa sanlibutan. Sapagkat maging ang kanyang mga kapatid man ay hindi sumasampalataya sa kanya. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi pa dumating ang aking oras, subalit ang inyong oras ay laging naririyan. Hindi kayo maaaring kaputan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapopuotan nito, sapagkat ako'y nagpapatotoo laban dito na masasama ang kanyang mga gawa. Kayo na ang pumunta sa pista, ako'y hindi pupunta sa pistang ito, sapagkat hindi pa dumating ang aking oras. At nang masabi ang mga bagay na ito, ay nanatili siya sa Galilea. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihan at hindi nagkakamaling mga salita. Makakaupo na po kayo mga minamahal. Ang atin pong pangangaral sa umagahong ito ay pinamagatan po natin ang pag-uusig mula sa isang kapamilya. Ang pag-uusig mula sa isang kapamilya. Sa bansa pong Sudan, meron pong isang Sudanese na nagngangalang Adele. By the way, lalaki po siya. Kasi merong Adele na babae. So, Adele po ang kanyang pangalan. Ito pong si Adele ay lumaki po sa isang pamilyang Muslim. In fact, ang kanya pong ama ay isang leader ng isang mosque sa kanilang lugar. Ngunit sa isang pagkakataon po sa buhay ni Adele, napaisip po siya at nagtaka habang nakikita niya at inoobserbahan ang buhay ng mga Kristiyano. Nagtaka po siya kung bakit ang mga Kristiyanong ito ay kinikilala ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos. Bagay na hindi pinapaniwalaan ng Islam sapagkat naniniwala sila na ang Panginoong Hesukristo ay isa lamang propeta at mas mataas pa si Muhammad kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Pero nagtataka siya bakit ang mga Kristiyano ay paniwalang-paniwala at handang manindigan na si Kristo ay Diyos. At sila po, mga kapatid, ay naobserbahan ni Sudan na masigasig, matapat, na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po siya ay napaisip habang nakikita ang mga Kristiyanong mananampalataya na ito. At siya po ay nanalangin at simula pong pinag-aralan ang Kristyanismo. Sinabi po niya sa kanyang mga kaibigan na siya po ay nagsisimula ng pag-aralan ng pananampalatayang Kristiyano at dahil po dito sa kanyang mga kaibigan na Kristiyano, binigyan po siya ng Biblia at ipinakilala po siya sa isang pastor. At doon na po mga kapatid, nagsimula siyang tunay na sumampalataya kay Kristo bilang sarili niyang Panginoon at tagapagligtas at tinalikuran na po niya ang pananampalatayang Islam. Praise God. Pero mga kapatid, kagaya ng inaasahan, hindi po ito nagustuhan ng kanyang pamilya. In fact, binantaan po siya nito ng kanyang sariling pamilya na kung hindi niya tatalikuran ang pananampalatayang Kristiyano, siya ay papatayin nila. Sa ganoon po ka-big deal sa kanyang pamilya kasi ang kanyang tatay ay pinuno ng
mosque, yung simbahan ng mga Muslim. So, ganun po sila kahigpit. Ngunit sinabi ni Adele sa kanila, I am not an infidel like you say. I know the truth and follow it. Sabi niya sa Tagalog, hindi hindi mananampalataya, gaya ng sinasabi ninyo. Kasi tawag nila sa mga Kristiyano ay infidel, yung mga hindi sumasampalataya. Alam ko wika ang katotohanan at susunod ako dito. So kinulong po siya ng kanyang mga kapamilya sa isang kwarto sa pag-asang tatalikuran po niya ang para sa kanila kalokohang pananampalataya. Na maasa sila na kapag pinahirapan nila si Sudan, matatauhan din siya at tatalikuran niya ang pananampalatayang Kristiyano at babalik siya sa pananampalatayang Islam. So gayon din ang ginawa sa kanya mga kapatid, ng kanyang mga kaibigan. No? Tinakwil po siya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit mga kapatid, si Sudan po ay nanindigan at nagtiis ng pag-uusig ng kanyang pamilya. At dumating po yung punto na ang sumuko ay yung kanyang pamilya, pinakawalan po siya. Ngunit siya po ay tinakwil bilang bahagi ng kanyang pamilya. Kaya ang naging ending kay Sudan, nawalan siya ng pamilya, tinalikuran din siya ng kanyang mga kaaway simply because siya ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. At siya po ay umalis sa tahanan na nag-iisa, walang pamilya, walang kaibigan. Mga kapatid, yung ganito pong senaryo, o marahil mas malala pa po rito kasi may mga nababalitaan po tayong mga Kristiyanong pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya na sarili nilang mga kamag-anak at pamilya ay hindi na po bago sa atin. In fact, maging ang founder po ng Christianity, none other than our Lord Jesus Christ, ay na-experience yung same faith, na-experience yung parehong kapalaran. Siya din po, mga kapatid, gaya ni Sudan, ay nakaranas po ng pagdududa at pagpuusig mula mismo sa kanyang mga kapatid, gaya po ng nabasa po natin sa atin pong teksto. Ngunit sa kabila po nito, mga minamahal, ang atin pong Panginoong Hesus ay nanatili pong tapat sa Diyos at patuloy po siyang sumunod sa kanyang kalooban. So mga kapatid, sa sermon po natin sa umagang ito, gusto ko pong ipakita po sa inyo kung paano po inusig ang ating Panginoong Hesus at kung paano po niya ito hinarap na pwede rin po nating kapulutan ng maraming aral, lalo na kung ikaw sa mga oras na ito ay dumaranas din po ng pag-uusig mula mismo sa iyong sariling pamilya. Kung hindi naman, salamat sa Diyos, pero kung dumating yung panahon na ikaw ay uusigin ng iyong pamilya, nawa po, meron kang matutunan dito sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo kung paano po niya ito hinandle, paano niya ito hinarap. So, inati ko lamang po, mga minamahal, yung ating pag-aaral ngayon sa tatlong bahagi. Ang una po ay pinamagatan kong ang tagpo ng pag-uusig kay Jesus. Ang tagpo ng pag-uusig kay Jesus in verses 1 and 2. Secondly, ay ang pag-uusig ng mga kapatid ni Jesus in verses 3 to 5. And lastly, ang tugon ng ating Panginoong Jesus in verses 6 to 9. Ang tagpo ng pag-uusig kay Jesus, ang pag-uusig ng mga kapatid ni Jesus, at ang tugon ng ating Panginoong Jesus. So pag-aralan po natin isa-isa, mga kapatid, yung mga punto pong ito. Una, ang tagpo ng pag-uusig ni Jesus. Ang tagpo ng pag-uusig ni Jesus. In verses 1 to 2, mga kapatid, I hope nakabukas po ang inyong mga Biblia. I hope by this time, use na kayo, no? Alam nyo na kung paano makinig ng isang expository preaching. Maliligaw po kayo kapag po hindi nyo ako sinundan sa inyong mga Biblia, verse by verse. So, in verses 1 to 2, mababasa niyo po dyan, na inilatag po ni Apostol Juan yung setting o yung tagpo ng malungkot na pangyayari pong ito sa buhay po ng ating Panginoong Jesus. Dito po, makikita po natin kung saan at kung kailan po ito
nangyari. Ang sabi po doon sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito. So, stop po muna tayo dyan, mga kapatid. Pagkatapos po ng ano, marahil tinatanong po ninyo. Kung magbabatayan po natin, mga minamahal, yung pagkakasunod-sunod ng pagsasalaysay ni Apostol Juan, ito po ay mga pangyayari matapos po magturo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang pagiging tinapay ng buhay at matapos pong talikuran po siya ng kanyang mga maraming alagad na makikita po at pinag-aralan na natin in chapter 6 verses 25 to 71. Pero kung pag-aaralan po nating mabuti, mga kapatid, yung pagitan po ng chapter 6 at ng chapter 7 ay meron pong pagitan na 6 na buwan. So, hindi siya nangyari agad-agad pagtapos nung nangyari sa chapter 6. Meron po itong pagitan na 6 na buwan. Paano ko po nasabi, mga kapatid? Kasi kung babalikan niyo po yung chapter 6, particularly in verse 2, ito daw po ay nangyari noong malapit na po ang pista ng Paskuwa. Di ba? So, yung pista ng Paskuwa, kung ikukumpara po natin sa kalendaryo natin ngayon, ay nasa buwan po yan ng Abril. Okay? Yung mga kaganapan naman po sa Kabanatang 7 na siyang pinag-aaralan po natin ngayon, ay yung mga pangyayari sa tinatawag na pista ng Tabernakulo o pista ng ang tawag sa ibang tawag sa Tabernakulo. Tolda, pista ng Tolda. O yung tinatawag ng mga Hudyo na Sukot. Okay? So, ito po ay isinasagawa nila sa buwan ng Oktubre. So, nakita nyo yung distance, April to October. Makikita natin yan sa next verse, in verse 2, chapter 7, verse 2. So, sa makatuwid, yung pangyayari po ng between chapter 6 and chapter 7 ay meron pong pagitan na 6 na buwan. So, ginawa po ito ni Apostol Juan sapagkat hindi naman po niya layo na magkaroon ng chronology o magkakasunod na tala ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Kung meron man pong gumawa niya ng talagang mas precise yung pagkakasunod, si Luke po yun. No? Pero si John, hindi po ganun ang kanyang goal. Ang kanyang goal ay ipakita lang po kung sino ang ating Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos at ating tagapagligtas. In chapter 20, verse 31, yan yung kanyang goal. Na maaaring tinatanong po ninyo kung ano po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa 6 months na pagitan. Po, may mga Bible scholar na nagsasabi po na yung ating Panginoong Hesus po ay gumugol ng mahabang panahon para po personal na turuan at i-train yung kanyang mga naiwang disciples. So naalala nyo, yung 12 disciples na natira out of many disciples at tumalikod sa kanya. So dito makikita natin, mga minamahal, yung pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesukristo sa discipleship and training na nagtalaga po siya ng mahabang panahon, isolating these 12. Para lang sila ay turuan ng gusto sapagkat sila ay future na magiging leader ng Christianity. So, sabi po sa talatang 1, balikan po natin, pagkatapos po ng mga bagay na ito, so natutunan na natin kung ano ibig sabihin yan, ay pumunta si Jesus sa Galilea. So, maalala po ninyo ng Panginoong Jesus, nung siya po ay nagturo at iniwan po ng kanyang mga alagad, ay nasa lugar po sila ng Capernaum. Yan po yung nakikita nyo in chapter 6, verse 17, and verses 24 to 25. So, na-curious po ako kung saan yung Capernaum at kung saan yung Galilea. At nakita ko po sa mapa ng Israel nung araw na yung Capernaum ay bahagi pa rin po ng Galilea. So, sinasabi lang po dito ni Apostol Juan na ang Panginoong Jesus po ay hindi lumabas sa Galilea. Nanatili po siya sa Galilea noon pong panahon pong ito. Ngunit binanggit po ni Apostol Juan kung bakit po siya nanatili sa Galilea. Bakit po hindi umaalis ang Panginoong Jesus sa Galilea? Sabi po sa verses 1 and 2 sa pagpapatuloy, ayaw niyang dumaan sa Judea sapagkat pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Bakit daw ayaw niyang pumunta sa Judea? Pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Malapit na noon, sabi sa verse 2, ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. Yung pista po ng mga tabernakulo, o yung pista ng mga tolda, o tent,
ano? Ay tinatawag po ng mga Hudyo, gaya ng nasabi ko kanina, na sukot, na masasabi natin pinakasikat at talagang dinudumog po ng mga Hudyo taon-taon nung panahon po nila. So meron lang pong tatlong malalakihang pista ang mga Hudyo. Yung pista po ng Paskuwa, pista ng Pentecostes, at pista ng Tabernakulo o Sukot. At kung pag compare po natin, yung mga pista po na ito, yung pinakasikat at pinakadinudumog po ng mga tao, mga kapatid, ay yung pista po ng Tabernakulo. Ito po ay sinasagawa ng mga Hudyo 7 araw mula po sa 15 hanggang 21 ng buwan ng Tishri, kalendaryo ng mga Hudyo. Kung ikukumpara po natin yan sa kalendaryo po natin ngayon, ayan po ay nasa between September or October. So ito po ay ginagawa po ng mga Hudyo bilang pasasalamat sa Diyos sa masaganang ani na kanila pong naranasan. Kasi po yung gawing Oktubre, yun po ang pagtatapos ng pag-aani nila. So parang piyesta talaga siya, pagdiriwang talaga siya bilang pagpapasalamat sa Diyos. At ito po ay nagpapakita rin ng kanilang pag-asa sa masaganang ani na darating pa sa hinaharap. At ginagawa po nila din ito, mga kapatid, bilang pag-alala sa katapatan po ng Panginoon ng mga panahon na sila po'y pinalaya ng Diyos sa pamamagitan po ni Moses sa bansang Ehipto. Di po ba? Naging traveler sila. Pilgrim sila for how many years at naranasan po nilang tumira sa tent. Kaya po may tinatawag na pista ng Tabernakulo. So ito po yung dahilan, mga kapatid, kung bakit po sila tumitira sa loob ng tent na gawa sa dahon at mga sanga sa loob po ng 7 araw. Take note, 7 araw habang sinasagawa po yung pista ng Tabernakulo. So makikita po natin yung mga detalye po ng pistang ito in Exodus 23 verse 16, Leviticus 23, Deuteronomy 16 verses 13 to 17. Bakit ko po yan pinapaliwanag, mga kapatid? I understand na may mga churches sa panahon po natin ngayon na isinasagawa pa rin yung pistang ito. May familiar, I believe some of our brethren here are familiar doon po sa Sukot na tinatawag. Ginagawa po yan ng ibang mga churches ngayon. Pero mga kapatid, gusto kong i-take note sa inyo, kaya ko pinakita yung details na may mga inconsistencies sa kanilang mga ginagawa. Una, ang maraming churches ngayon, ginagawa lang ito sa loob ng 1 araw. Di po ba? Kaya nga tinanong ko si Jane, ilang araw ginagawa? 1 araw lang daw. Pero sa Bible, makikita natin ginagawa ito ng Hudyo sa loob ng 7 araw. So kung totoo mang may sukot, at kailangan pa rin niyang gawin sa panahon natin ngayon, dapat 7 araw. At pangalawa, isinagagawa po ito ng maraming simbahan ngayon sa loob ng konkretong simbahan. While kung titignan po natin sa Bible, ito po ay sinasagawa nila habang sila po ay nasa loob ng tent. Kaya po nga tinawag na pista ng Tabernakulo o pista ng Tolda. Pangatlo, mga kapatid, ito po ay inuutos sa mga Hudyo at kailanman hindi inutos sa mga Hintil. Pag sinabing Hintil, yung mga hindi, mga Hudyo. Pilipino, Hapon, Sino, basta hindi ka Hudyo, tawag sa ilang Bible, Hintil. So, hindi iniutos kailanman sa mga Hintil na iobserba ang sukot. Ito po ay iniutos sa panahon o sa mga partikular sa mga Hudyo. At, mga kapatid, panghuli, ito po ay utos, ito ay napakahalaga, sa ilalim ng lumang tipan. Kung saan, hindi tayo nakapailalim. Tayo po sa panahon natin ngayon ay nakapailalim sa bagong tipan na itinatag sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, kung meron man po, mga kapatid, na pinaprioritize tayo o sinusunod tayo na utos, ay hindi na yung mga bagay na iniutos sa lumang tipan. Hindi ko sinasabi na baliwala na yung lumang tipan, pero ang magsasabi ng dapat nating sundin kung paano tayo dapat mamuhay, ay ang priority ay ang New Testament. Kasi nag-progress na yung Revelation, yung Sabbaths, festivals, sabi ng Colossians 2, ay tumuturo sa ating Panginoong Hesukristo. So si Christ yung fulfillment ng lahat ng Sabbaths na ito. Siya yung rest.
Kaya nga hindi tayo nagsasamba tuwing Sabado, Linggo. Kasi si Kristo ang kinikilala po nating fulfillment. Ang ating Sabat ay hindi na po ang araw, ang ating Sabat ay ang persona, si Kristo. Meron tayong eternal rest kay Christ. Okay? So yun po mga kapatid, nabanggit ko lang po yan bilang segue dahil baka nagtataka po sa kayo bakit may ibang mga simbahan nagsa-celebrate ng Sukot pero tayo po ay hindi. Yan po yung mga dahilan na nakikita natin sa Biblia. Pero nung time po ng ating Panginoong Jesus, talaga pong meron pang pista ng Sukot kasi hindi pa naman na-establish yung New Covenant. Hindi pa naman namamatay ang ating Panginoong Jesus. Nandun pa lang sila sa transition from old to new. So sapagkat hindi pa po natatatag dito mga kapatid, hindi pa po namamatay ang ating Panginoong Jesus nung time na ito. So inaasahan pa din po bilang Hudyo ang ating Panginoong Jesus na magpapailalim at mag-o-observe ng festival o feast na ito. However, nabasa po natin sa verse 1, balik po tayo doon, sinabi niya na hindi siya pupunta sa Judea kung saan sineselebrate yung Sukot kasi nandun yung Jerusalem, ay hindi siya pupunta doon kasi may mga Hudyo na gusto pong pumatay sa kanya. At maalala niyo po in chapter 4 verses 1 to 2, doon pa lang, nagsimula na pong mag-init ang dugo sa kanya ng mga Hudyo. Hindi po ba? Ang mga Pariseo. Kasi dumadami na yung mga tagasunod ni Jesus. Nagkakaroon na ng envy. Nagseselos na sila. At mas tumitindi pa po yung galit nila. Mas tumindi pa po yung galit nila sa Panginoong Jesus noong sinabi niya na siya ay, ang ama ay kanyang ama at siya po ay nagpagaling sa mismong araw ng Sabat. Yan yung chapter 5. Pinapantay po niya yung kanyang sarili sa Diyos. So lalong mas naging desidido ang mga Hudyo dapat patayin ang mamumusong at mangdarayang ito ayon sa kanila. Kaya naman po gustong-gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Kaya na nasabi yon in verse 1. So ito po yung dahilan mga kapatid kung bakit ayaw bumalik ng ating Panginoong Jesus sa Judea at gusto niyang manatili sa lugar ng Galilea. So ito po yung setting, ito po yung mga pangyayari. Nasa Galilea si Jesus, ayaw niya pumunta sa Judea, sa pesta ng tabernakulo o tolda, sapagkat meron siyang death threat. Uso yung death threat ngayon, di ba? Kung nag-follow kayo ng politics, meron siyang death threat. At hindi dahil sa takot siyang mamatay, kundi siya ay sumusunod sa time frame ng Ama. So yan yung setting mga kapatid. Now, pag-aralan po natin yung pag-uusig ng mga kapatid ni Jesus, yung second point po natin. So, mahal napansin po ng mga kapatid ni Jesus, kasi magkakasama sila na parang hindi gumagayak yung ating Panginoon Jesus. Parang wala siyang plano pumunta sa Sukot, sa Feast of Tabernacle. Naranasan nyo na ba? Yung may lakad kayo, pero yung mga kasama nyo sa bahay, parang nagse-cellphone pa rin, parang walang lakad. Siguro naramdaman ng mga kapatid ng ating Panginoon Jesus, di binanggit sa talata, ini-imagine ko yung situation nila, Parang walang balak lumakad si Jesus. Walang balak pumunta siya sa Sukot. Sabi ng mga kapatid niya marahil. Habang sila po, nagmamadali na, naggagayak na, Kaya naman po nasabi ng mga kapatid ng ating Panginoong Jesus, in verses 3 to 4 yung ganito. Sabi doon sa verse 3, sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumunta ka sa Judea upang makita ng iyong mga alagad ang iyong mga ginagawa. Sapagkat walang taong nagnanais makilala ang gumagawa ng anumang bagay sa lihim. Di ba, nagpapasikat ka? Di ba, punta ka dun sa maraming tao? In so many words, parang ganun yung sinasabi dito ng kanyang mga kapatid. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay ipakilala mo ang iyong sarili sa sanlibutan. So, sa unang tanaw, tila may wisdom, tila may karunungan yung payo ng mga kapatid ng ating Panginoong Jesus. By the way, kung naku-curious kayo kung sino-sino sila po sina Santiago, Jose, Simon at Judas. Makikita nyo yan sa Mateo 13:55. Si Judas hindi yung nag-traidor pero kasi Judas ay common name din ng time na yun aside from Jesus. So dito na po nilikwak ulit ang turo ng Catholicism na si Mary daw ay nanatiling virgin matapos siyang ipanganak si Jesus. Hindi. Kasi sabi ng Biblia, meron pang naging mga kapatid si Jesus. Na ito ay bunga ng pagtatalik ni Jose at ni Maria. So, hindi siya nanatiling virgin.
taliwas sa turo ng Roman Catholic Church. Kasi meron siyang mga kapatid. Ang sabi, ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumunta ka sa Judea upang makita ng iyong mga alagad ang iyong ginagawa. Bakit sinasabi pumunta siya sa Judea? Kasi kung meron man pong lugar at pagkakataon upang mas lalo pa pong matanyag at makilala ang ating Panginoong Hesus, ito na po yung pagkakataong iyon. Yung lugar, yung pista na pinakasikat sa mga Hudyo, na dudumugin ng mga tao, at maraming magiging audience ang ating Panginoong Jesucristo kapag nag-perform siya ng miracles at kapag po siya ay nag-preach. Ngunit kung pag-aaralan po natin mabuti, mga kapatid, yung suggestion or yung sinabi ng kanyang mga kapatid, wala pong bisyo, wala pong karunungan yung payo pong ito. Una po, ay sapagkat ang pagpunta po doon ay magdadala po ng tiyak na kamatayan sa ating Panginoong Hesus. Kasi maraming may galit sa kanya ron. Pangalawa, wala naman siyang maraming tagasunod po doon. Kagaya po ng sinasabi ng mga kapatid ng ating Panginoong Hesus. In fact, kung pag-aaralan niyo yung Gospel accounts, Matthew, Mark, Luke, and John, mas marami pa siyang tagasunod sa ibang lugar kaysa doon sa Judea. Pangatlo, hindi po ito payo mula sa isang kapatid na nagmamalasakit. Hindi po nila ito pinayo sa Panginoong Hesus sapagkat gusto nilang magtagumpay at makilala ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat maging sila po ng mga kapatid ng ating Panginoong Hesus ay hindi naniniwala sa Kanya. Tingnan niyo po yung verse 5. Ang sabi doon, sapagkat maging ang kanyang mga kapatid man ay hindi sumasampalataya sa Kanya. Sa makatuwid, hindi sila nanggagaling sa isang puso na nagnanasang magtagumpay at nagmamalasakit sa ating Panginoong Hesus, sapagkat sila po mismo ay duda sa Kanya, mga kapatid. Hindi po sinabi ni Apostol Juan ang motibo po ng kanyang mga kapatid sa pagsasabi po nito, pero may mga ilang posibleng dahilan po na nakikita po tayo dito, mga kapatid. Una, dahil hindi po sila sumasampalataya, baka gusto nilang makakita pa ng mga patunay sa pamamagitan ng paghihimala ng ating Panginoong Hesus. Kaya nila hinihikayat ang ating Panginoong Hesus na pumunta sa piyesta at doon siya maghimala. So ito yung nakikita nating posibleng dahilan, considering verse 5. Pangalawa, maaaring gaya po ng mga alagad sa chapter 6. Gusto lang po nila na sumikat ang ating Panginoong Hesus para magkaroon sila ng political leader na lalaban sa Roman Empire na sumasakop po sa kanila at magsusupply sa kanila ng unli foods, unli tinapay. So alin man po ang dahilan, mga kapatid, ang reason kaya nila pinayuhan ng ating Panginoong Hesus na lumantad sa publiko ay sapagkat sila ay may pusong hindi sumasampalataya, hindi naniniwala. Imaginin po ninyo, mga minamahal, kung meron mang perpektong halimbawa sa pananampalatayang si Kristo, Kristiyano si Kristo po iyon. Di po ba? Manapa, kung tayo po, mga kapatid, mauunawaan po natin kung bakit may mga pagkakataon na hindi natin mahikayat yung ating mga kamag-anak, yung ating pamilya, dahil may mga pagkakataon, sa aminin man po natin sa hindi, natutisod po sila sa ating mga pag-uugali. Pero, mga kapatid, wala pong kapintasan ng ating Panginoong Hesus upang ang kanyang mga kapatid ay hindi maniwala sa Kanya. Sadya lamang po, mga minamahal, na matitigas ang puso ng mga kapatid ng ating Panginoong Hesus. Ayaw nilang sumampalataya sa Kanya. Imbis na sila po ay maging katuwang ng ating Panginoong Hesus at unang maniwala sa Kanya dahil sila ay Kanyang kapamilya, sila pa po ay nagduda sa Panginoong Hesus, sila pa po ang nanguna, isa sa mga umuusig sa Kanya. Imagine niyo po, mga kapatid, just try to imagine yung feeling ng ating Panginoong Hesukristo kung gaano ito kasakit sa puso ng ating Panginoong Hesus na yung mga mismong kasama niya sa bahay, yung mga mismong kadugo niya, ang siya pang duda at hindi naniniwala sa Kanya. At alam kong karanasan din po yan ng marami sa atin dito. Yung sakit na kung sino pa ang ating mga kasama sa bahay, kung sino pa yung mga taong malalapit sa atin, sila pa yung mga taong hindi naniniwala sa atin at kasama pa ng mga taong umuusig sa atin. Dapat sana sila yung nagtatanggol sa atin eh. Di po ba? Sa mga panahon na meron pong naninirang puri sa atin,
Pero sila pa yung mga kasama ng mga taong gusto tayong i-down, gusto tayong sirain. Pero mga kapatid, gusto ko makita niyo dito, paano po tumugon ang ating Panginoong Hesukristo sa masakit at mahirap na sitwasyon ko ito. Dito ko po, gusto ko makita ninyo at matuto tayo mula sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. At yan po yung pag-aaralan natin sa panghuling punto, ang tugon ng ating Panginoong Jesus from verses 6 to 9. Dito po makikita natin yung mahusay at matalinong pagtugon ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga di mananampalataya mga kapatid na pwede po nating kapulutan ng aral. Ang sabi po doon sa verse 6 mga kapatid, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi pa dumating ang aking oras, subalit ang inyong oras ay laging naririyan. Anong oras po yung binabanggit dito ng ating Panginoong Yesus? Hindi niyo po ba na itatanong? Oras ng ano? Oras ba ng kanyang kamatayan, yung kanyang binabanggit? O oras po na siya ilumantad sa publiko upang makita siya ng maraming tao? Kung titingnan niyo po yung konteksto, kaya mahalaga yung context mga kapatid. Para makita natin kung ano yung ibig sabihin niya. Kung tatalon tayo sa verse 8, yung oras po na sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesus ay yung oras ng pagpunta niya sa tolda o sa pista ng tabernakulo. Sabi po doon sa verse 8, talon po tayo sandali. Kaya kayo na pumunta sa pista, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ako'y hindi pupunta sa pistang ito sapagkat hindi pa dumadating ang aking oras. Nakita po ninyo bakit daw hindi siya pupunta? Hindi pa dumarating ang kanyang oras. Sa makatuwid, nung sinabi po ng ating Panginoong Yesus in verse 6 na hindi pa dumadating ang aking oras, sinasabi po niya sa kanyang mga kapatid na hindi pa ito ang oras na itinakda po ng kanyang ama upang siya po ay pumunta roon. Hindi po ito yung oras na itinalaga ng kanyang ama upang siya po ay pumunta sa pista ng tabernakulo. So dito po makikita natin yung dedication ng ating Panginoong Yesus na sundin yung timing at kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Sa kabila po ng pressure na nararanasan po niya mismo mula sa kanyang mga kapatid. Now, ano naman po yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus doon sa sinabi niya sa kanyang mga kapatid in verse 6 na subalit ang inyong oras ay laging naririyan. Mapasin niyo po ba yun? So sinasabi lang po dito ng ating Panginoong Jesus na wala namang pumipigil sa kanilang pumunta sa pista. Hindi naman sila nagpapahalaga sa kalooban ng Ama at hindi naman sila naniniwala sa Kanya. So walang dahilan upang sila po ay manatili sa Galilea. Pwede silang pumunta sa pista, kailanman po nila ito gustuhin, hindi po kagaya ng ating Panginoong Yesus na palagi pong nakadepende sa kalooban at timing ng Ama sa Kanyang buhay. So pagtapos po nito, binalikan po ng ating Panginoong Yesus yung nasabing unang dahilan kaya hindi po siya nagpapadalos-dalos pumunta sa Judea. Nasabi po sa verse 7, nandun na po tayo, hindi kayo maaaring kapuotan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapuotan nito sapagkat ako'y nagpapatotoo laban dito na masasama ang kanyang mga ginagawa o mga gawa. So sinasabi po dito ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga kapatid, na kahit naman maglantad kayo doon sa pista ng tolda, wala namang magagalit sa inyo sapagkat kayo ay isa sa kanila. Baka sanlibutan din kayo gaya nila. Ngunit ako, na nangangaral laban sa kanilang makasalanang pamumuhay ay nais nilang patayin sapagkat ako ay hindi para sa sanlibutan. So yun yung sinasabi dito ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga kapatid. So dito, makikita natin yung itsura ng totoong Kristyanismo mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Yesus. Kung nagagalit sa iyo yung iyong mga kasama sa bahay simply because ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, huwag ka na pong magtaka. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid? Huwag ka nang magtaka kung hindi ka nauunawaan at inuusik ka ng mga kasama mo sa bahay dahil lang sa lumalakad ka sa pananampalataya. Sapagkat sila po ay nasa sanlibutan pa, natural po na magalit sila sa iyong ginagawa sapagkat hindi naman nila nauunawaan at hindi naman ikaw nila kapareho ng pag-iisip at pagkilala sa ating Panginoong Diyos.
Ang isip nila, ang puso nila, ang mahalaga sa kanila ay yung mga bagay na sanlibutan. At ikaw, bilang isang mananampalataya, iba ang mahalaga sa iyo. Ang mahalaga sa iyo ay yung mga bagay na may spiritual, may kabanalan, may kanalaman sa buhay na walang hanggan. So, hindi kayo magko-connect, hindi kayo magkikita, mga kapatid. Normal yun. Naranasan yun ng ating Panginoong Hesus. Nakikita niyo po ba? Kung meron man perfect example ng faith, si Jesus yon. Pero sa kabila ng kanyang pagiging perfect example, inusig pa rin siya ng kanyang mga kapamilya. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? Of course, meron kayong obligation na mamuhay ng may kabanalan na hindi sila matitisod. Pero dapat alam nyo rin na kahit anong gawin nyo pamumuhay, hindi ibig sabihin nun na hindi na kayo uusigin ng inyong mga kasama sa bahay. Kasi hindi nila kayo naiintindihan. Magkaiba ang mundo na inyong ginagalawan. You are not in the same page. With so many words. Kaya ang desisyon po ng ating Panginoon Jesus after saying all of this, sa verse 8, nasabi po niya, doon na tayo sa verse 8, 2 verses na lang, kayo na ang pumunta sa pista. Hindi siya pumunta, sabi niya sa mga kapatid niya, kayo na ang pumunta sa pista, ako'y hindi pupunta sa pistang ito sapagkat hindi pa dumating ang aking oras. At nang masabi na ang mga bagay na ito, ay nanatili siya sa Galilea. So dito po, makikita natin, mababasa po natin, na nagpaiwan po ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga kapatid. Hindi po siya sumabay, papunta sa pista ng Tolda, at siya po ay naiwan sa Galilea. Now, meron po tila problema dito na gusto nating isolve, mga kapatid, sa verse 8. Sinabi po kasi niya ng Panginoong Hesus na hindi siya pupunta sa pista. Nakita niyo po ba yun? Sa verse 8. Pero pagdating niyo po sa verse 10, mababasa po ninyo doon na pumunta ang Panginoong Hesus. Tingnan niyo, sabi sa verse 10, subalit na makaahon na ang kanyang mga kapatid para sa pista, saka naman siya umahon, hindi hayagan kundi palihim. So kung papansinin po ninyo, tila may contradiction. Sabi niya hindi siya pupunta in verse 8. Pero pagdating sa verse 10, pinalis lang pala niya yung mga kapatid niya at sumunod din naman siya. Well, iba-iba po yung paliwanag dito ng mga Bible scholar. Sabi po nung iba, ang ibig lang sabihin niya, hindi siya pupunta publicly. Kamukha nung sinasuggest ng kanyang mga kapatid in verses 3 and 4, which is possible din naman, nasa konteksto din naman. Ano? Hindi niya sinabing, hindi siya pupunta. Hindi lang niya sinabi lang niya na hindi siya pupunta publicly. No? Kundi palihim siya pupunta. May mga nagsasabi rin naman, na sincere talaga ang ating Panginoon nung sinabi niya hindi siya pupunta in verse 8. Pero, nung dumating na yung kapahayagan sa kanya ng Ama na siya pinapupunta na, pumunta na siya in verse 10. So, pwedeng ganun din po ang interpretation. Pero meron din naman po nagsasabi na nagsagawa ng textual criticism na tinatawag, yung mga nag-aral sa mga original manuscript kung saan galing yung ating mga Biblia, na yung salita pong hindi doon sa phrase na hindi ako pupunta sa pista sa verse 8, galing po kasi yun sa salitang Griego na O-U-K. No? Hindi uk. No? Pagka Sister Cecil, may nagpaalam sa iyong anak, hindi ako mag-church, sasabihin mo, uk. Hindi. Yun po pala ibig sabihin. May alam na tayo salitang Griego, no? Uk. Sabi ng mga Bible Bible scholar na nagsagawa ng textual criticism, may mga manuscript daw na mas matatanda at mas reliable na ang salin daw po ng salitang hindi o uk ay upo. O, hindi po pagkain yun, ha? Upo, ang ibig sabihin, hindi pa. Hindi uk daw ang sabi dito, kundi upo. Ano? Hindi pa. So, kung ganun po yung tamang pagbasa, wala tayong magiging problema. Kasi hindi naman totally tumanggi ang ating Panginoong Hesus na pupunta siya in verse 8. Ang sinasabi lang po niya ay hindi pa siya pupunta sa pagkakataong iyon. Ano? Sinasang-ayunan po yan ng maraming mga Bible scholar, kamukha po ni William Hendrickson. So sa makatuwid, mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, hindi po sumama ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga kapatid, papuntang piyestahan, bagkus, nagpaiwan po siya, sapagkat siya po'y nakaplanong pumunta sa ibang
pagkakataon. So ito po ay may karunungang desisyon sa part ng ating Panginoon Jesus sapagkat kung pupunta po siya sa saktong oras na sinasabi ng kanyang mga kapatid, napakalaki po ng posibilidad na siya po ay mapatay ng mga Hudyo. So, mga kapatid, paano tinatanong nyo, saan dito yung aral? Kung paano po i-deal yung situation ko po sakaling ako ay inuusig ng aking mga kapamilya. So, I think so much na doon sa exegesis o yung pagpapaliwanag ng mga talata. Gusto ko naman kayo this time tulungan na i-apply yung mga katotohanan natutunan po natin dito. So, by way of application, gusto kong mag-iwan sa inyo ng 4 P's. 4 na P. No? Hindi po 4 P's na winibidro ng mga single mom. No? So, una pong P na by way of application ng mga natutunan natin dito ay yung salitang pagtanggap. Pagtanggap. So, kailangan pong tanggapin natin, mga minamahal, yung katotohanan na kahit ano pong buti, kahit ano pong sikap ng ating pong pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, gaya po ng nabanggit ko kanina, normal na tayo po ay darating sa pagkakataon na uusigin tayo ng mga kapatid na kasama natin sa bahay na hindi mananampalataya. So, don't expect na magugustuhan nila yung pagsisikap nating lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. No? Alalahanin po ninyo yung ating Panginoon Jesus, siya nga, perfect na. Inusig pa, how much more tayo? Diba? Na hindi naman perfect. So, napakalaki yung tsansa na tayo po usigin din. Pero, gusto ko kayong i-encourage, mga kapatid, na sa paglakad ninyo sa kabalalan, at kayo inuusig ng mga kasama nyo sa bahay, magalak po kayo. Kasi meron kayong gantimpala na naghihintay sa inyo. Sabi ng Panginoon, sa Matthew 5:11-12, mapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan ng pawang kasinungalingan dahil sa akin. Take note, pawang kasinungalingan, ha? Kasi baka mamaya may point naman sila kaya kanila inuusig. Masama naman pala talaga yung ugali mo. kaya kanila inuusig. Pero kung ginagawa nila yon ng pawang kasinungalingan, hindi naman totoo, sabi dito, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Okay? Ulitin ko, pagtanggap. No? Tanggapin nyo na ganyan ang buhay Kristiyano sa ayaw nyo at sa gusto. Pangalawa, paninindigan. Yun yung pangalawang P, paninindigan. So, may mga pagkakataon ho, mga kapatid, na i-challenge nila yung ng inyong mga kapamilya, yung inyong pananampalataya. Halimbawa, pipigilan kanilang dumalo sa gawain. Kapag samba, sisiraan nila tayo sa iba, papayuhan nila tayo ng labag sa kalooban ng Panginoon. Gaya ng dito ka na lang mag-church, sa Catholic, malapit lang sa atin dito. O kaya, huwag ka nang umattend dyan, magtrabaho ka na lang kahit linggo, hindi ka naman papasweldohin ng church mo, di ba? Minsan may mga ganyang katwiran. O kaya naman, sasabihin sa iyo, huwag ka nang umattend dyan, pineperahan lang kayo ng pastor nyo, o kaya ng mga kapatid. Well, sana po sa mga panahong gaya nito, matuto po tayo manindigan sa tama, gaya ng ating Panginoon Jesus. Maalala niyo, Panginoon Jesus, hindi siya nagpadala sa sinasabi ng kanyang mga kapatid. Nanindigan siya kung ano ang kalooban ng Ama. Mga kapatid, may mga time na kailangan nating mamili. Susundin ba natin yung sinasabi ng ating mga magulang o mga kapatid na alam naman nating labag sa kalooban ng Panginoon? O maninindigan tayo kung ano yung kalooban ng Panginoon? So sana maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesus na nanindigan siya kung ano yung tama. Hindi siya nagpadala sa sinabi ng kanyang mga kapamilya. Okay? Pangalawang P, paninindigan. Pangatlong P, pag-asa. Pag-asa. Mga kapatid, kung pag-aaralan nyo yung buhay ng mga kapatid ng ating Panginoong Jesus, hindi naman po sila nanatiling walang pananampalataya sa Kanya. Kung tatalong kayo sa Acts 1 verse 14 o Gawa 1:14, makikita nyo doon na yung mga kapatid ni Jesus kasama na nananalangin ng mga alagad. Pagdating sa 1 Corinto 15:7, isa si Santiago na kapatid ni Jesus na sumampalataya sa kanya matapos pong nakita niya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. In fact, si Santiago po ay naging pinuno ng iglesia sa Jerusalem, kapatid ni Jesus.
At sumulat pa po ng isang aklat sa Bagong Tipan na pinag-aaralan natin tuwing prayer meeting, yung book ng Santiago. At isa pa sa kanyang kapatid na nagngangalang Judas o Jude, hindi yung nag-traitor Judas ay sumulat din ng aklat sa Biblia. Ano gusto ko i-point out ko sa inyo dito mga kapatid, huwag ninyong susukuan ang inyong mga mahal sa buhay na hindi pa pananampalataya. Kasi kung paano ang Panginoong Yesus ay hindi pinapaniwalaan, inuusig siya ng kanyang mga kapatid, dumating yung panahon na sila rin ay sumampalataya sa Kanya. Kasama na silang handang mamatay para kay Kristo. Di po ba? So isang recent nga na patotoo niyan, mga kapatid, yung kinikwento ko sa inyo, yung buhay ni JM, si Sister, sinasabi ni Sister Cecil, na amin pong sharing kahapon. Sabi nga niya, ewan ko lang kung magagalit si Sister, share ko lang sa inyo. Kung meron daw siya sa bilang tao, kung iisipin daw niya kung sino yung kaligtas-ligtas pa ng mga anak, parang hindi daw si JM yun, kasi si JM daw yung matigas yung ulo, si JM daw yung parang napakamakasalanan. Pero tingnan nyo nga ang kilos ng Panginoon, siya pa yung unang kilos ng Panginoon malibang kay Jane. Hindi po ba? So, mga kapatid, wala pong imposible sa Panginoon. Huwag niyo pong sasabihin sa inyong mga kapatid, mga kasama sa bahay, na wala na kayong pag-asang maligtas. Wala na kayong pag-asa sa Panginoon. Hanggat may buhay sila, yun po yung aking prinsipyo natutunan sa ministry. Meron pa pong pag-asa na sila yung maligtas. Ang Diyos ay makapangyarihang baguhin ang kahit sinong gugustuhin. Sa manalangin tayo, patuloy nating ibahagi sa kanila ang ebanghelyo. Panghuling P. Tatlong P yung gusto kong iwan sa inyo pagtanggap, paninindigan, pag-asa, at panghuli, pagsisisi. Maaaring isa ka sa mga umuusig dito, sa mga Kristiyano, mga kapatid na mananampalataya, na naririto na wala namang ibang ginawa kundi sundin lamang ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Gusto kitang bigyan ng babala at hikayating magsisi. Sabi ng Panginoon, ang ginagawa mo sa maliliit na ito ay ginagawa mo sa Kanya. So darating yung panahon, mga kapatid, na ipagsusulit mo sa Panginoon ang bawat pag-uusig mo sa mga mananampalatayang ito na kasama mo sa bahay. Haharap ka sa Panginoon at pagdudusahan mo ang bawat salitang masasakit na sinabi mo sa kanila. Bawat pagpigil mo sa kanila sa gawain at bawat pagdi-discourage mo sa kanila na magpatuloy sa pananampalataya. Pero meron kang pagkakataon ngayon na magbago ng isip. Na ikaw ay magsisi, talikdan mo na ang iyong mga kasalanan, kasama na ang pag-uusig sa mga kapatid mong hindi sumasampalataya at kilalanin mo ang ating Panginoong Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin mo siya bilang iyong tagapagligtas na namatay sa krus ng Kalbaryo para hugasan ng lahat ng iyong mga kasalanan at noong ikatlong araw ay namuhay muli. Pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang kasalanan, kasama na puron ang pag-uusig sa inyong mga kasama sa bahay naman. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Sana po ay meron kayong natutunan dito po sa aral na nakita po natin sa ating Panginoong Jesucristo sa pag-uusig sa Kanya ng Kanyang mga kapatid. Sige po, magsitayo po tayo po.